Hey guys, welcome back to Paco Sports and dito po sa video na ito pag-usapan po natin yung medyo nagtitrending ngayon. Siguro dito lang to sa Pilipinas, pinag-usapan ngayon yung hand wraps ni Naoya Inoue na tila yung mga ibang mga Filipino na I'm gonna say it now, medyo ignorante po sa hand wrapping issue ay parang allegedly po pinagdududahan nila yung lakas, yung galing ni Naoya Inoue regarding dito no na kaya daw malakas dahil doon sa may hand wrap pala, mistado daw. So here I'm gonna say it right now na I don't think may bearing yon and I don't think it's true. I think Naoya Inoue is still great. So pag-usapan natin yung hand wrap issue na yan at kung humina ba talaga suntok dahil sa hand wrap at ano ba talaga si Inoue, magaling ba talaga o hindi, at yung trending din to yung kita ni Casimero, maliit ba talaga? At yung Misokoshi, ano ba ang masasabi niya sa dito sa ating pambato na si Janriel Casimero? At ang bonus ko ngayon, dahil wala po ako sa bahay, nasa ibang lugar po ako, but I wanted to do one video every day. So kung sakaling umabot ka pa hanggang dito, unfiltered, no script. So ngayon po ay December 29, so 2 days, New Year na, and I want to make sure I stay consistent even at the end of the year kasi medyo sunod-sunod ngayong bakasyon. So I'm very much appreciative sa mga nandito ngayon, nanonood with me. Again, I'm outside, obviously. Ewan ko, naririnig yung mga dumadaan sa kalsada. Anyway, yung aking bonus at the end of this video, because I don't usually do this, may mga nagre-request sa akin, sir, magbigay ka ng mga top boxers na pwedeng abangan. Nagbibigay ako ngayon ng mga pangalan ng mga boxers na sa tingin kong dapat yung abangan sa boxing fans, yung talagang hindi nyo ba masyado kilala, at sabihin nyo sa akin kung meron ba ako nabanggit na hindi nyo pa talaga kilala. Alright, unang-una pag-usapan muna natin yung hand wrap issue. Let me be clear first that I think the issue was just the procedure. It's not the material, it's nothing to do with kung ano yung hina-hand wrap niya. So everything na hinand wrap ni Naoya Inoue was legitimate, was approved. It was just a procedure, and the argument, although yung mga ilan na nagsulat nito, so I think I feel obligated din dahil may mga ilan talaga na hindi naniniwala, may ilan na nagdududa pa rin. So I wanna say to you, from Pau Salud, from Pauka Sports, and we know importante sa akin ang credibility and katotohanan. It was just a procedure. I think ang usually ginagawa nila, nilalagyan nila na muna ng tape bago yung gauze and then tape. So ang nire-request yata ng kampo ni Picasso, or ang dapat nilang gawin sa Dubai, hindi kasi allow yung tape muna, kailangan gauze and then tape. So but regardless of that, I don't think it would make a difference. So kalokohan yun, or kumbaga pagka-ignorante yun na dahil lang doon sa tape na ganon, same material, lalakas o hihina suntok. Okay? So I still believe that Naoya Inoue is fast, Naoya Inoue is strong. It's not because of that hand wrap. It's not because of yung material o sa gloves kung bakit malakas sumuntok ang boxer. Malakas talaga si Naoya Inoue, magaling talaga. The only reason I think, and kung hindi nyo pa napapanood yung video ko tungkol dito, kaya hindi yan na-knockout ni Naoya Inoue is because ayaw nyo i-knockout. Because apparently he looks different and he has different strategy. Yung parang yung ginagawa niya ngayon parang parang nilaro lang niya si Picasso And if you truly know boxing, you would agree with me na talagang it was a one-sided fight. I mean, Inoue can knock him out anytime he wants to. He just chose not to. He has a different style. He's technically safe, but he's still really good. Hindi niya kalibel yung Picasso. Although matibay din yung Picasso because, matamangan ng mga body shot na gano'n, tutupi ka. So, yun lang masasabi ko. So, walang problema, walang daya si Naoya Inoue. And me as a Filipino, I am proud of Naoya. I look up to Naoya Inoue. He still represent Asia. So, dapat hindi tayo gano'n. Yung iba kasi, ito real talk, yung iba kasi, ginaganyan lang si Naoya dahil kay Casimero. If you don't like Naoya, it's because you don't like Naoya. It's not, make sure it's like that. Not because yung idol nyo na si Casimero, hindi na siya nilalabanan. Kasi, milya na naman talaga. I mean, totoo lang po, milya na ang diferensya ng dalawa. So, malabo na rin maglaban. Speaking of Casimero,
on a positive note, may mga nagpapakalat na mahina daw ang kita ni Casimero. Una-una sa lahat, ako wala akong pakialam kasi sa kita ng mga ibang tao ng mga boxer, unless it's published. Now, it is true that there are standards regarding sa kitaan. But at the same time, those are standards, but it doesn't mean na follow lagi siya, no? Depende rin kasi kasikatan. 'Di ba? May mga world championship, may mga boxer na mas sikat, na mas malaki ang bayad, may mga champion na mas maliit ng konti ang bayad. Iba-iba, kaya nga may negotiation, and I don't believe na gano'n. And plus, I'm sure may mga, kahit pa paano, may mga sponsors pa rin si Casimero. So, but my point here is, I do not, why do we talk about this, yung mga sweldo-sweldo? Siguro dahil syempre, you know, some people may hate, may mga ganito. But para sa akin, guys, I do not think na ganun kababa yung kinita ni Casimero, and I really don't care kung magkano. As long as nanalo ang Pilipino, that's it. And kung may mali man siyang ginawa o sinabi kagaya ng dati, you know, we just say it. We're just being honest, because honesty is the best policy dito sa Paka Sports. Sige, honesty, ha. Misokoshi, nagbigay siya ng feedback na elite daw, world level yata itong si Casimero. Talaga naman kasing hindi niya ka-level, no. However, you know, ang kulang lang talaga kay Casimero, if may balik na talaga yung pure discipline na yun. I hope he gets inspired kung sakaling mapanood niya ito. Again, I criticize, but if it's time to give praise, we give praise. And yun lang. So, huwag niyo paniwalaan yung hand wrap issue. Yung chismis, kasi mas inuuna niyo chismis eh. Anyway, ito yung mga boxer na nilista ko dito na sa tingin kong dapat yung abangan, na upcoming boxer na pwede, no? Yung mga hindi pa masyado kilala. Hindi ko nababanggitin sina Wonderboy, sina Kenneth Lover, kilala nyo na yan. Siguro, si JR Raquenel, isa rin yan sa inaabangan ko. Reggie Suganov, medyo kilala na rin. Gerald Into, Lawrence Dimabag, yan yung mga inaabangan natin. Si Pasiones, medyo sikat na kasi yan, tsaka si Sarcon, di na masyado. Si Pangga, John Vincent Pangga, medyo matagal na rin itong boxer na ito. Magaling to. Na si Doronya, Nathaniel Doronya, Lito Badenas, at saka Leonard Porres. Ito yung mga inaabangan ko next year na medyo lumaki. Now, but here's the thing. Ito ang katotohanan. And let me know if you agree with me, at kung nakatapos ka o nakarating ka dito sa video na ito. Ang boxing po, hindi lang kailangan magaling ang boxer. Kailangan magaling din ang manager at promoter. Kasi kung hindi magaling ang manager at promoter, hindi rin sisikat yung boxer, hindi rin magkakaroon ng opportunity. Sinasabi nila boxing is an individual sports, but not really. It's a team sport, because there is a team that work behind the boxer para umangat yung kanyang karera. Hindi kaya ng boxer lang. That's all I'm saying. Let me know what you think, guys, if you agree with me. And pa-share po, like and comment. And after December, sigurado most of the time sa bahay na tayo. Sana. Thank you, guys.